At tayo pong lahat po mga minamahal ay manalangin upang tayo po ay samahan gabayin po tayo ng ating dakilang Diyos sa pag-aaral ng kanyang banal na salita sa oras na ito. Amen. Opo, dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo po, aming pinakamahal na Panginoon Jesus, kami tao sa puso nagpupuri, nagpapasalamat sa naunang bahagi na ipumbalan mong gawain, na lubos ng pinagpalat, nilingisan, nigisala sa pagkilos sa aming kaligitnaan, patunay lamang nakasama ka namin sa pagsamba po namin sa gabing ito, at narito po kami lahat nagkakaisa, nagpapakumbaba, humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat pa may nagawang pagkukulang at pagkakasala, patawarin mo kami, O Diyos, sa pag-aaral pong balang mo salita. Ikaw pong magbigay ng pangunawa ng bawat isa na naririto, na manawaan po namin ay pong balang mong kalooban, at ikaw pong magbigay sa akin ng karunong kaalaman patungkol sa ipong balang mo salita, na maipahayag ko po na may lakip na pag-ibig at kapangyarihan. Pagpalain mo kami lahat sa orat dalangin ng ay po minamahal at iginagalan ay po malapastor. Amin pong sinasaway magawa ng kaaway, pag-alinlangan, hadlang sa pag-aaral pong balang mo salita ay command you cast out in the name of the Lord Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus, at kayo na po mga minamahal ay makaupo na sa inyo pong kinaupuan. Ngunit bago po ang lahat, akin pong ipinapaabot ang pinakamataas sa pagpupuri, pagsamba, pagluluwalhati ay bukod tangi lamang sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Dobleng paggalang at pag-alaala sa mabuting turo at aral niniwan sa atin ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda, beloved Honorable Assistant Pastor Lina Coman Almeda, and the beloved Almeda Children and Family, sa lahat ng ating mga beloved co-workers, sa lahat ng ating sa pangasiwa po ng ating beloved preacher Marcelo Facton, sa lahat ng mga beloved preachers na ating kasama at kapiling sa umagang ito, maging sa lahat ng ating puminamahal mga kapatiran, sa lahat na ginagamit sa balalabasan ng Diyos, sa lahat ng ating mga webcast viewers na umaantabay sa gawain nito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, magandang umaga na po sa atin lahat. Palakpakan muna natin ang ating pinakamahal na Panginoong Jesus. At tayo po ay mag-aral ng kanyang banal na salita. Bigyan po natin ng tema ang ating tatalakayin sa umaga ito, Enduring to the End, the Path to Salvation. Pagtitiis hanggang wakas, landas tungo sa kaligtasan. Mateo Kapitulo 24 at ang versikulo po ay 13. Basahin po natin. Amen. God bless you po, beloved preacher. Ito po sinasabi sa Mateo, Kabanatang 24 at ang talata ay 13. Datapwat, ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Amen. Amen. Purihin po ang pagbabasa na banal na salita ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Diyos po ang magpala. God bless you po. Ayon sa ating nabasa po mga minamahal, ang magtitiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Sa mundo ngayon na ating kinalalagyan, maraming tukso. At pagsubok ang umarap sa bawat mananampalataya. Kaya maraming mga mananampalataya, maraming mga Kristiyano na nagsisimula na may sigla, ngunit sa katagalan, sa pagtatapos, sila po mga minamahal, hindi sila naging tapat. Kaya sabi po ng ating nabasa po mga minamahal sa Mateo Kapitulo 24 at ang versikulo 13, ito po ay paalala na ang tunay na kaligtasan ay para sa mga nananatiling tapat hanggang wakas. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya yung kaligtasan po natin natanggap sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus ay kailangan ating pong ipagtrabaho. Amen. Ipagtrabaho po natin na may takot at panginig. Kapag sinaming may takot at panginig, takot ka na hindi ka makadalo sa banal na gawain ng Diyos. Takot ka na hindi makarinig ng banal na salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Takot ka na hindi ka makapagbigay sa banal na gawain ng ating pinakamahal na Panginoon. Yung po ang ibig sabihin po yan. Amen. Kaya kinakailangan habang tayo po ay narito sa lupa, may buhay, may lakas, patuloy po tayong maglilingkod sa Diyos. Ipagtatrabaho natin ang ating mga kaligtasan. Kaya ang paglilingkod natin sa Diyos po mga minama, hindi lang dito sa lupa, bagkus hanggang to sa langit, paglilingkuran po natin ang Diyos.
Kaya kinakailangan dito pa lamang sa lupa, sanay ka na maglingkod sa Diyos. Amen. Sanay ka nang ipagtrabaho mo ang kaligtasan na natanggap mo sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Number 1, the Christian life is a journey of endurance. Ang buhay Kristiyano ay lakbayin ng pagtitiis. Roma, Kapitulo 8, versikulo 18. Dito po sa aklat ng mga taga Roma, Kapitulo 8, ang talata po ay 18. Sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat dapat may tumbas sa kahalwalatiang mahayag sa atin. Amen. Amen. Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Kaya po mga minamal, ang paglilingkod sa Diyos, hindi madali ang daan ng pananampalataya. Mayroong hamon, pagod at tukso. Ngunit hinihingi ng Diyos ang pagtitiis at pananampalataya sa bawat hakbang. Katulad po ni Apostol Pablo po mga minamahal, na kung saan hindi itinanggi ni Apostol Pablo na ang realidad ng sakit, pag-uusig, kahirapan at pagsubok ng mananampalataya. Kaya totoo po mga minamahal na ang luha at bigat ng buhay sa mundong ito. Amen? Mararanasan po natin. Kaya kahit na tayo po nasa katotohanan, nasumpungan po natin ang buhay ng Diyos. Dadanas po talaga po tayo ng pagtitiis. Amen. Kaya ang pagiging Kristiyano po mga minamal ay hindi ibig sabihin wala ng problema. Lahat na may problema magsabing praise the Lord. Amen. Kaya tayo po mga minamahal ay naglilingkod sa Diyos. Nakakaranas po tayo minsan may problema, ngunit ang problema ng ating pong naranasan minsan, yan po hindi nananatili, bagkos nilulutas ng Diyos. Marami po tayong mga kapatiran na sila po'y tinawag sa pamamagitan ng problema. Ngunit sila po'y sumampalataya, naglingkod sa Diyos. Kahit na may problema, handa sila maglingkod sa Diyos. Ano po ang naging patotoo po nila? Wala ng problema, nilutasan ng Diyos. Everybody, praise the Lord, dahil buhay na Diyos ang ating pinaglilingkuran. Amen. Kaya ang pagiging Kristiyano, hindi ibig sabihin po mga mina, kapag ikaw naglilingkod na po sa buhay na Diyos, wala ka ng problema, nagkakaroon ka paminsan-minsan para lagi kang lumapit sa Kanya. Lagi kang manalangin sa Kanya. Lagi kang magpuri sa Kanya. Lagi kang dumalo sa banal na gawain ng Diyos. Kaya ang sabi ng ating mga magulang sa Panginoon, nakakabuti minsan sa mga Kristiyano nagkakaroon ng problema. Dahil natututunan po natin sundin ang kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, tayo po lumalago ang ating pananampalataya kapag tayo minsan nakakaranas ng konting problema. Kaya mayroon talaga po tayong titiisin kahit na tayo'y nasa Diyos. May problema, ang problema ay pansamantala, ngunit ang kaluwalhatian ay walang hanggan. Kaya ibig sabihin po mga minama, ang kaluwalhatian darating ay tumutukoy sa ganap na kaligtasan. Pagbabagong anyo ng katawan. Kayong ating katawang lupa, pagtunog ng trompeta, ang ating katawang lupa, ang ating buhay na ito po mga minam, yung ating katawan, papalitan ng katawang walang kasiraan. Yung ating katawan may kamatayan, papalitan ng Diyos ng katawang walang kamatayan. Everybody, praise the Lord. Tayo po isa sa alapaap. Kaya po mapalad po tayo. Dahil nung araw po mga minam, akala po natin nung araw, ang buhay po natin talagang naroon sa pagkakasala, ngunit nung tayo maglingkod sa buhay ng Diyos, ang kasalanan pala na ginagawa ng mga tao sa sanglibutan kapag wala silang Espiritu ng Diyos, hindi rin po nila kayang labanan. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na pinagmula ng ating mamakilala ang buhay ng Diyos. Iniwanan po natin ang buhay makasalanan. Tayong lahat ay naglingkod sa buhay ng Diyos. Kahit may sakripisyo, may pagtitiis, naglilingkod po tayo sa Diyos tuloy-tuloy. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya ang buhay po mga minaman na walang luha, sakit at kamatayan, hinaharap ng mananampalataya ay puno ng pag-asa. Amen. Kaya sabi po ng Revelation chapter 21 verse 4, He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death, neither nor sorrow, nor crying, nor pain anymore. For the former things have passed away. Kaya dito lang sa lupa po mga mina, magkakaroon ka ng maranasan ng tayong kamatayan,
pagdadalamhati, pag-iyak, pananakit. Ngunit pagdating sa langit po mga minamahal, wala na. Amen. Kaya hindi bali lamang tayo po mga nakakaramdam minsan ng kalungkutan at kalumbayan dito sa lupa, ngunit pagkatapos naman kapag nasa piling na po tayo ng ating Diyos Jesus, wala nang pagluha, wala nang pagdadalamhati, wala nang pag-iyak, kundi wala hanggang kasiyahan sa piling ng Diyos sa buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kapag minsan ang buhay ng Kristiyano ay nanghina, alalahanin natin na si Kristo ang kasama mo sa bawat hakbang. Inuusig ka, magtiis ka. Nasasaktan ka, magtiwala ka. Nanghina, panghawakan ang pangako ng ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Amen! Kaya ang sakit ngayon ay hindi katapusan. Ang kalawalatiang bukas, ang ating pag-asa. Palakpakan po natin ang ating Diyos Jesus. Number 2, endurance is proof of genuine faith. Ang pagtitiis ay patunay ng tunay na pananampalataya. Hebreo Kapitulo 10 at ang versikulo po ay 36. Purihin po ang ating pinangalan ng Panginoon. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 10, versikulo 36. Ito po ang sinasabing, sapagkat kayo nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap kayo ng pangako. Amen. Amen. Kasi sa talatang ito po mga minamahal, mayroon talaga po tayong titiisin. Kaya hindi lamang tayo tinawag ng Diyos para tayo manampalataya, kundi kalakip din naman ng sakripisyo at pagtitiis. Hindi bali lamang tayo pinagsasakripisyo at nagtitiis dito sa lupa, ngunit pagkatapos naman, wala nang kahirapan sa piling ng Diyos. Amen. Alin ba ang gusto po natin? Alin ba ang gusto natin po mga minama? Yung tayo po ay wala nang pagtitiis, ngunit pagkatapos naman po mga minama, walang hanggang hirap. Siyempre ayaw po natin yon. Ngunit gusto ng mga tao sa sanglibutan. Ngunit tayo mga mananampalataya, hindi bali lamang tayo may sakripisyo, may pagtitiis dito sa lupa, sa paglilingkod po natin. Ngunit pagkatapos naman sa piling ng Diyos, wala nang kahirapan, kundi wala hanggang kasaganaan. Amen. Wala nang kalungkutan, kundi wala hanggang kasiyahan. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya po mga minama, ang katapatan sa Diyos ay nasusukat sa pagtatagal kahit may pagsubok. Amen? Kaya kailangan ninyo ang pagtitiis. You need endurance. Hindi sinabi ng Diyos na madali ang buhay Kristiyano. Ang pagtitiis ay hindi lang paghintay, ito ay pananatiling tapat kahit mahirap. Kaya ang pagdalo sa balay na gawain ng Diyos, minsan po mga minamahal, dadalo ka ng alang, grabe pa pong hadlang. Minsan wala kang may suot, minsan wala kang pamasahe, minsan wala kang masakyan. Naalala ko tuloy yung kapatiran po natin nagpatutuo na nung medyo baguhan pa ang gawain nito, nasa bulubundukin ang kanila pong tahanan. Kaya bago sila makababa sa kapatagan, 2 bundok ang kanila pong lalagpasan para sila po yung makababa sa kapatagan. Hindi pa doon yung balay na gawain ng Diyos. Sa kanilang paglalakad, nakarating sila sa kapatagan po sa kalsada, ngunit wala pa yung balay na gawain doon. Sila po ay kailangan pang sasakay sa sakyan para makarating doon sa balay na gawain ng Diyos. Dahil gustong-gusto talaga nilang makadalo sa balay na gawain ng Diyos, mag-overnight. Siyempre, alanganing oras na. Ibihira pong dumadaan sa kanila pong lugar ng sasakyan kapag alanganing oras na. Ngunit dahil gustong-gusto po nilang makadalo sa balay na gawain ng Diyos, sila po'y nanalangin. Mahal na Panginoon, gusto po namin makarating sa ipong balay mong gawain, sumamba, magpasalamat, luwalhati ng balay mong pangalan. Bigyan mo kami ng sakyan sa oras na ito. Siyempre, alanganing oras na Ngunit sa Diyos ay walang imposible. Sa kanilang pananalangin, binigyan sila ng Diyos ng sakyan, may kortina pa. Ang mahalaga, may sasakyan, nakarating sa balay na gawain ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Kaya po mga talaga may sakripisyo. Kapag desire ng puso mo na sumamba, tumawag ka, manalangin ka, didingkin ka ng ating pinakamahal na Panginoon. Dahil ang Diyos ay buhay, dumirinig ng panalangin. Maraming mga patutuo ng mga kapatiran po natin. Isang pamilya, talagang dumanas sila ng hirap. Wala sa pinansyal. Nung araw ng linggo, gusto nila manambahan.
Dahil wala siyang pinansyal, hindi hadlang na walang pinansyal. From Lingayen, Pangasinan to San Carlos City, Pangasinan, sila po'y maglalakad. Buong pamilya nila po mga minamahal talaga ng porsige na talagang sasamba sila sa mahal na Panginoon kahit walang pera, walang pamasahe. Habang sila pinaglalakbay patungo doon sa San Carlos City, Pangasinan. Siyempre, bago sila maglakad, manalangin sila sa mahal na Panginoon. Gusto po namin sumamba sa iyo. Dahil araw ng pagsamba sa araw na ito, habang sila pinaglalakad, habang binabaybay po nila ang kalsada patungo sa lugar na iyon, medyo may kalayuan. Ngunit talaga hindi sila napapagod. Nung sila po mga minamahal, talagang masayang-masaya sila kahit hirap po maglakad, tuloy-tuloy ang paglalakad po nila patungo sa balay na gawain ng Diyos. Biglang may dumaan na sa pasahirong jeepney, sasakyan. Tinawag sila ng driver. Wala kami pamasahe, sabi ng ating mga kapatiran. Basta sumakay kayo, ihahatid ko kayo kung saan kayo pupunta. Palakpakan po natin ang ating Diyos Jesus. Amen. Napaka-imposible, ngunit ang ating Diyos sa pinaglilingkuran ay Diyos na tumutugon ng panalangin. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na talagang may sakripisyo, may pagtitiis, na naranasan ng mananampalataya. Ngunit ang pagtitiis na yan, dito lang sa lupa. Sa langit, wala ng sakripisyo at pagtitiis. Puro kaginawan, kasaganaan ang ating mararanasan sa piling ng Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya po mga minamahal, sa lahat ng mga mananampalataya naglilingkod sa Diyos, hindi lang tayo magkaroon ng pananampalataya, kundi kailangan mo pa rin may katatagan. Amen? Lahat naman tayo may pananampalataya, ngunit kailangan magkaroon ka ng pananampalatayang may katatagan. Amen? Hindi sapat na mahusay ka sa simula. Ang mahalaga ay ang pagtatapos. Kaya yung ibang mga mananampalataya na napabilang sa gawain nito, sa umpisa lang sila masigasig, mainit na naglilingkod sa Diyos. Katagalan, kalaunan, kalagitnaan ng kanilang paglilingkod, wala na. Paisi-isi na lang. Pariragsalaks lang. Imbis na pumunta sila sa sambahan, tuwing araw ng balay na gawain, iba ang kanilang pinupuntahan sa pasyalan. Ngunit yung mga mainit na Kristiyano, sila po mga minamahal, ay laging nasa bahay-sambahan sila sa tuwing balay na gawain ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya sa mga Kristiyano po mga minamahal na handang magtiis, handang magsakripisyo, ano man ang kalagayan nila sa buhay, lagi silang nananambahan. Sila po'y pupunta sa balay na gawain ng Diyos para itaas ang balala pangalan ng ating pinakamahal na Panginoon. Papurihan luwala tindakilain ang balala pangalan ng ating pinakamahal na Panginoon. Lagi sila nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Nasa kasaganaan man o kawalan, purihin ka, Panginoon. Palakpakan po natin ating Diyos Jesus. Kaya po mga minang, upang matapos ninyo ang kalooban ng Diyos, sabi po rito, so that after you have done the will of God, sabi po rito, may kalooban ng Diyos sa bawat mananampalataya na hindi lang sa umpisa ng pananampalataya, kundi sa buong proseso ng buhay. Kaya may utos na madaling sundin. Katulad na po mga lagpag ka. Di mo napakadali? Isigaw mo ng hallelujah, praise the Lord. Napakadali. Ngunit may utos na nangangailangan ng sakripisyo at pagtitiis. Katulad ng pagdalo. Siyempre magsasakripisyo ka. Kahit wala ka pamasaan, anong gagawin mo? Kaya nung nasave po ako sa Dakon Metro Manila, 1995. Sabi ng mga mananampalataya, ibang mga Kristiyano dahil sa kahirapan, nakikiusap po sila sa driver para lamang makasakay, makarating sa balay na gawain ng Diyos. Ganun po mga minamahal. Ngunit ang mga naging patutuo po nila, hinihipo ng Diyos ang puso ng driver para sila ipipasakayin at makarating sa balay na gawain ng Diyos. Ibig sabihin, naroon po ang kanilang pong pagpapakumbaba para makiusap sa driver. Ngunit yan po mga pinatunayan ng Diyos na ang Diyos ay hindi marunong magpabaya sa kanyang mga minamahal anak na mayroong pananampalataya sa Kanya. Amen! Palakpakan po natin ating Diyos Jesus. Kaya ang sabi pa po rito, at inyong tatanggapin ang pangako. You will receive what He has promised. Kaya ang pangako ng Diyos ay sigurado. Amen? Pero kadalasan, ito ay dumarating
pagkatapos ng pagtitiis. Katulad po ng mga nagtatanim. Tatanim ng palay, talagang magsasakripisyo ka magmungkal. Amen, magpupunla ka. Sasakripisyo ka kahit mainitan ka ng araw. Talagang magsasakripisyo ka po mga minamahal bago ka umani. Ganon din sa paglilingkod sa Diyos. Dahil wala naman tayo nakita mga nagtatanim ng palay, nagtanim sila ngayong umaga, kinabukasan mag-aani na po sila. Wala, kundi sila po mga magsasakripisyo, alagaan po nilang kanilang itanim, hanggang magbuha, hanggang anihin. Ganon din po ang paglilingkod sa Diyos. Kaya habang ikaw ay nasa sakripisyo na naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, anumang kalagayan mo sa buhay, minsan nasa pagsubok ka, dumadalo ka pa rin sa mahal na Panginoon. Minsan inuusig ka, dumadalo ka rin sa mahal na Panginoon. Minsan may problema ka, dumadalo ka pa rin sa mahal na Panginoon sa banal na gawain ng Diyos. Yan po ay pagpapatunay na mayroon kang buong pananampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon, 100% pananampalataya. Everybody, praise the Lord, hindi ka nangangamba sapagkat alam mo, hindi ka pababayaan ng ating pinakamahal na Panginoon, ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Siya po ang Diyos na hindi marunong magpabaya sa kanyang mga minamahal na anak na mayroong pananampalataya sa Kanya. Everybody, praise the Lord. Amen. Kaya, ang pangako ng Diyos ay sigurado, pero kadalasan ito ay dumarating pagkatapos ng pagtitiis. Mga pangako ng kaligtasan, mga pangako ng gantimpala, mga pangako ng buhay na walang hanggan. Dapat yun po ang asamin ng lahat ng mga tao na nanahan dito sa mundo. Kaya kapag ang tao maraming salapi, sila po mga marami silang dahilan para hindi maglingkod sa Diyos. Sa pag-akala po nila, yung salapi na kanila pong kinakamtan, yung kanila pong ari-arian, ang kanila pong kinakamtan para sa kanila, yun po ang tunay na kayamanan para sa kanila. Ngunit ang sabi ng Biblia, ang tunay na kayamanan sa harapan ng Diyos, yung sundin ang kanyang banal na kalooban. Yung ating ginagawang paglilingkod na ito ang tunay na kayamanan. Yung tapat ka na naglilingkod sa Diyos, ito ang tunay na kayamanan. Kaya kapag ikaw ay naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon na 100%, mayroon kang buhay na walang hanggan. Kaya pa sinalita ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa lugar ng Galacia, huwag kayong mga pagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa dagdag panahon, kayo magsisipag-ani kung kayo hindi manghimagod. Kaya po mga minalagi po natin sinasabi, mapagod ka na sa ibang bagay dito sa mundo, huwag mong kapaguran ang maglingkod sa Diyos sapagkat ito ang tunay na kayamanan. Lahat ng gising magsabi, praise the Lord! Amen. Kaya pagtitiis muna, pagsunod sa kalooban ng Diyos, pagtupad ng pangako. Kaya tayong lahat ng mga mananampalataya, patuloy po natin panghawakan ng pangako ng Diyos kahit mahirap na sitwasyon, hamon sa buhay. Kung ikaw ay napapagod, kung ikaw ay nasusubok, gustong sumuko, tandaan, hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Ang pangako ay para sa mga hindi bumibitiw. Hebreo 10:39. Kaya hindi tayo sa mga umuurong sa kapahamakan, kundi sa mga sumasampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Amen! Kaya tayong lahat ng mga mananampalataya nagsisipaglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, habang tayo tumatagal, habang tayo pumapalaot, habang tayo bumibilang ng taon, dekada, lalo tayong napapalapit sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pagtaas mo pa lang na dalawang kamay mo, damang-damang mo na ang banal na presensya ng ating Deus Jesus. Pagdating mo pa lang sa bahay-sambahan ng ating pinakamamahal na Panginoon, bago kang manalangin, damang-damang mo na ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kapag minsan sa buhay po natin, nakakaramdam po tayo ng lungkot, kapag ikaw ay sumamba, nagpuri sa mahal na Panginoon, pag uwi mo, pinapalitan ng kagalakan ang kalungkutan ay iyong nararamdaman. Everybody, praise the Lord, pinapalitan ng Diyos ng kasiyahan, ng kalungkutan ay iyong nararamdaman, sapagkat ang ating Deus Jesus, siya ay buhay na Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Number 3, there is a reward for endurance. May gantimpala sa pagtitiis. Santiago Kapitulo 1 at ang versikulo 12. Dito po sa sulat ni Santiago, ang kabanatay 1 at ang talatay 12, ito po sinasabi, mapalad ang taong nagtitis ng tukso, sapagkat sa pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay.
na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa Kanya. Amen. Amen. Kahit dito sa ating mundong ginagalawan, maraming panunukso ng kaaway na ginagawa niya para sa mga sumasampalataya sa ating Diyos Jesus. Kaya ang ating pinakamahal na pahing sa 2,000 nakakaraan ng ating Diyos Jesus, siya po ay nag-anyong tao. Siya po ay nag-ayo ng 40 araw at 40 gabi, tinukso siya ng kaaway. Nang ang sabi ng kaaway, dahil bilang nasa anyong taong ating Diyos Jesus, siya po ay nagutom sa kanyang pag-aayuno. Eh sabi ng kaaway sa kanya, ang batong ito ay gawing mong tinapay. Ngunit sinalita ng ating Diyos Jesus. Ano po ang ginamit po niya? Salita ng Diyos. Na hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa salita ng Diyos na lumalabas sa bibig ng Panginoon. Sa madaling sabi, hindi natukso ang ating Diyos Jesus. Hindi tinantanan ng kaaway ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Patuloy po siyang tinukso. Kung ikaw ay anak ng Diyos, magpatahulog ka sa bangin, sasaluhin ka ng anghel. Ngunit sinalita ng ating Diyos Jesus, huwag mong tuksuhin ang Diyos. Everybody shall praise the Lord. Amen. Patuloy po siyang tinukso po mga minamahal. Lahat ng mga bagay sa mundo nakikita mo, ibibigay ko sa iyo. Sambahin mo lamang ako. Sagot ng ating Diyos Jesus, sa Diyos ka lamang sasamba, sa Diyos ka lamang maglilingkod. Sa madali sabi, hindi natukso ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya po mga minamahal, yung naranasan ng mga mananampalataya ng sisipaglingkod sa ating Diyos Jesus, minsan nariyan tukso sa salapi. Pinaisip lagi ng kaaway sa mga nagsisampalataya naglilingkod sa buhay ng Diyos. Sila po makapagnaumpisan, minsan sa buhay ng Kristiyano, magtrabaho, walang tigil ang pagtatrabaho. Huwag po natin gayahin yung mga tao sa sanglibutan na sila po ay walang panahon para maglingkod sa Diyos, puro na lamang trabaho. Kaya yung talinghaga sa Biblia, yung mayamang magsaka, nagtrabaho, nag-imbak, yung kanyang maliit na kamalig, pinalaki po niya, doon niya inambak ang lahat ng kanyang inani. Ngunit sa linita ng Diyos ng gabing iyon, kukunin ko ang iyong kaluluwa saan mapunta ang iyong ipinundar. Everybody shall praise the Lord. Ibig sabihin po mga minamahal, kahit gaano karami ang salapi ng tao, kung hindi siya maglilingkod, maglalaan ng oras para paglingkuran ng Diyos, mababaliwala lahat ng bagay. Mawawalan sa isay. Kaya sabi ng Biblia, Marcos 8:36, makamtan mo man ang buong kayamanan ng mundo, mapahamak yung kaluluwa, useless lahat ng bagay. Wala kang papakinabangan. Kaya mayroong kasabihan na hindi baling piso-piso, basta kay Kristo sa ating Diyos Jesus, may kaligtasan naman. Aanhin mo yung limpak-limpak na salapi. Kung ang kaluluwa mo itapon sa impyerno, di bali na. Everybody shall praise the Lord. Para hindi po tayo matukso ng kaaway, maging matalino po tayo sa huling panahon na ito. Dapat mayroon po tayong timetable. May oras panahon sa trabaho, sa mga kapatiran po natin na nagtatrabaho, dahil ang trabaho ng mga manggagawa, magpuri sa mamba sa mahal na Panginoon, gawin ang aming obligasyon. Para hindi po tayo matukso ng kaaway, may panahon at oras sa trabaho, may panahon oras, higit sa yung pagsamba po natin sa ating Diyos Jesus. Dahil kapag puro na ng trabaho, hindi na po tayo sumamba, naglingkod, malaking kawalan sa atin. Kapag ganun po ang attitude po natin, puro na ng trabaho, inilalagay po natin sa panganib ang ating spiritual na buhay. Kaya maging matalino po tayo sa panahon po natin ngayon, sapagat lahat ng paraan ng kaaway gagawin po niya para yung mga Kristiyano manlamig, manghina, magnupaypay. Ngunit sa mga Kristiyanong matalino, lagi po lang inuuna ang Diyos sa buhay po nila. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Bakit lagi po natin inuuna ang Diyos sa buhay po natin palagi? Dahil mayroong reward. May gantimpala na tatanggapin po natin pagdating po ng araw. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya sabi pa po rito, Amen? Praise the Lord. Kaya sa paglilingkod po natin sa ating pinakamahal na Panginoon, mayroon talagang pagsubok. Kaya ang Diyos ay hindi nagmamasid para ibagsak tayo, kundi naghintay na tayo manatiling tapat. Kaya ang pagsubok na ipinahintulot ng Diyos, hindi para tayo po mga minamahal madapa ibagsak, kundi para tayo maging matatag. Amen. Para tayo maging
matatag sa paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Kaya sabi ng unang Pedro 1:7, ang pananampalataya ay sinusubok upang maging dalisay, maging matatag ang bawat isa sa paglilingkod po natin sa ating pinakamahal na Panginoon. Sabi po rito, tatanggap siya ng putong ng buhay. Ayon po sa ating nabasa, He will receive the crown of life. Ang putong ng buhay ay simbolo ng buhay na walang hanggan. Tito 1:2. Mayroon po tayong buhay walang hanggan sa piling po ng ating pinakamahal na Panginoon. Gantimpala ng Diyos, tagumpay laban sa kasalanan at mundo. Kaya po mga minamahal, sabi ng Juan 16:33, kung paano ating Deres Jesus na pagtagumpay niya ang sanglibutan, 2,000 nakakaraan, tayong lahat din na sumasampalataya, naglilingkod sa Kanya, tayo rin po ay magtatagumpay sapagkat ang Espiritu ng Diyos na nasa atin ay makapangyarihan sa lahat. Palakpakan po natin ating Deres Jesus. Amen. Purihin po ang ating pinakamahal na Number 4 na po tayo. God gives the strength to endure. Diyos ang nagbibigay lakas upang makapagtiis. Filipos 4:13. Amen. Ito po ang sinasabi sa mga taga-Pilipos. Kabanatang 4 at ang talata ay 13. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Amen. Amen. Yan po mga minahal, ang lahat ng mga bagay, all things. Hindi ibig sabihin nito na magagawa natin kahit anong gusto ng laman o ambisyon ng tao, kundi ang tinutukoy po ni Apostol Pablo sa talatang ito ay lahat ng mga bagay na kalooban ng Diyos. Siyempre kapag hindi kalooban, huwag mo natin gagawin. Amen. Kaya sa noon ng talata po mga minamahal, sa ating nabasa ngayon, Amen, praise the Lord, Filipos 4:13, paliwanag po mga minamahal, sabi po dyan 4:13. At kapag itataas po natin ang basa sa 11 hanggang 12, nang sabi po rito sinalita ni Apostol Pablo, hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan, sapagkat aking natutunan ang masiyahan sa anumang kalagayan aking kinaroroonan. Marunong akong magpakababa at marunong naman akong magpakasagana sa bawat bagay, at sa lahat ng bagay ay natutunan ko ang lihim maging sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Kaya dito po mga minamahal, sinalita ni Apostol Pablo, natuto siyang makontento, mayroon man o wala. Eh sa Apostol Pablo po mga minamahal, hindi naman kaagad sa kanyang paglilingkod sa Diyos, sa pagtalima niya sa utos ng ating pinakamahal na sumagana ang kanyang buhay, kundi nang siya po'y baguhan pa lamang, nanganib ang kanyang buhay sa pagtupad ng tungkulin niya sa ating Deres Diyos na ipangaral mabuting balita sa kinapal. Habang ipinapangaral ng mabuting balita sa kanyang kababayan, nanganib ang kanyang buhay. Maaring nagtanim sila ng sama ng loob o galit dahil sa kanyang ginagawang pangangaral sa salita ng Diyos. Habang siya po ay nangangaral, siya po'y tumatawid sa karagatan. Kaya nanganib ang kanyang buhay sa pagtawid sa karagatan. Maaring siya po mga minamahal, masira ang kanyang bagkang sinasakyan, malunod po siya, maaring siya mamatay. Nanganib din ang kanyang buhay sa tulisan, sa mga taong mga mababagis, mga matatapang, maaring nagkaroon sila ng galit sa ginagawa ni Apostol Pablo ni pangaral mabuting balita. Ngunit lahat ng panganib, hirap, pag-uusig, pagtutuligsa na kanya po naranasan, nagpatuloy pong ipinangaral niya ang mabuting balita sa maraming mga tao. Kaya hindi lahat ng inaaralan ni Apostol Pablo sang-ayon sa kanyang itinuturo. Mayroong ding iba na hindi sang-ayon. Ngunit mapapalad ang sumang-ayon sa salita ng Diyos sapagkat mayroon silang gantimpala mula sa ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Ang sabi pa po rito, aking magagawa, I can do. Ito ay pahayag na pananampalataya, hindi pagmamayabang. Sapagkat alam po ni Apostol Pablo na ang kanyang ginagawa po mga minamahal, ginagawa niya lahat ng bagay para sa mahal na Panginoon. Kahit mayroon siyang pinag-aralan, ang kanyang ginagawa, ang kapurihan lamang ay para sa Diyos. Yung kanyang ginagawa. Kaya hindi sinasabi ng Apostol Pablo, kaya ko ito dahil malakas ako, kundi kaya ko ito dahil may pinanggagalingan ng aking lakas. Everybody shall praise the Lord. Ganun din po tayo. Yung panglilingkod ng ganito, magpupuyat ka, mas masarap matulog. Ngunit tayong lahat na tunay na mananampalataya kay Kristo, mas masarap makinig ng salita ng Diyos. Lahat na nakikinig ng salita ng Diyos, magsabi, praise the Lord!
pagpalain po kayo ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Kaya ang paglilingkod ng ganito, dadalo ka ng 3 beses sa loob ng 1 linggo. Araw ng Wednesday, araw ng Friday overnight, araw ng linggo, narito ka para purihin, sambahin ng Diyos. Sambahin ng Diyos ay Espiritu at katotohanan. Dahil ang Diyos ay Espiritu. Kaya yung ating ginagawang paglilingkod po mga kami na paglalaan ng oras para paglingkuran ng Diyos, malaking gantimpala yan na ibibigay ng Diyos sa atin. Kaya hindi tayo po mga nagsasaya ng oras sa pagsamba po natin sa Diyos. Mula kanina, alas 7 ng gabi hanggang ngayon, gising na gising po tayo para sumamba sa Diyos, tayo rin po ang pagpapalain. Nagagawa po natin ito dahil ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas. Amen! Sa pamamagitan ni Kristo, sabi po rito, through Christ. Ito ang pinakapuso ng talata, hindi through confidence, hindi through positive thinking, kundi sa pamamagitan ni Kristo. Kaya sabi ng Juan 15:5, kapag hiwalay kayo kay Kristo, wala kayong magagawa. Amen! Kaya po mga kami, lagi po nating isama ang Diyos sa buhay po natin, sa ating pangarap, sa ating negosyo, lahat ng ating lakad para tayo ay bigyan lakas ng ating pinakamahal pa yung tayo po ay magtatagumpay. Amen na nagpapalakas sa atin, who strengthens me. Si Kristo ang nagbibigay ng lakas sa gitna ng pagsubok. Nagbibigay ng tibay sa panahon ng pag-usig. Nagbibigay pag-asa kapag gusto po natin sumuko. Ngunit tandaan po natin, sabi po ng Isaiah, Kapitulo 40:29, binibigyan tayo ng lakas kapag tayo pinapapagod. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Ang lakas na ito ay hindi pansamantala, kundi spiritual at pang-araw-araw na buhay. Kaya kapag tayo po ay humihina, ang ating pong spiritual na buhay, kapag tayo lumuhod na nalangin, nagpapakumbaba, nagsisi sa lahat ng ating mga pagkukulang, pagsalangsang, pinapalakas po tayo ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya imbis ikaw ay susuko na, lalo kang lumalakas dahil ang Espiritu ng Diyos nananasa sa kaibuturan ng iyong puso. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya kapag ikaw ay nahihirapan, alalahanin mo ang lakas ay galing sa ating pinakamahal na Panginoon. Kapag ikaw ay nanghihina, umasa ka, hindi ka nag-iisa. Kapag gusto mo nang sumuko, tandaan mo mga minamahal, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya ang pagsamba natin sa Diyos, dito tayo humuhugot ng lakas. Kapag hindi ka nanambahan, hindi ka dumalo, hindi ka lalakas. Amen? Kaya laging mo asamin na laging makadalo sa banal na gawain Diyos para lumakas ang pananampalataya mo sa ating pinakamahal na Panginoon. Number 5 na po tayo. Endurance shows readiness for Christ's coming. Ang pagtitiis ay patunay na kahandaan sa pagdating ni Kristo. Huling talata na po tayo. Yan. Mateo Kapitulo 24 at ang bersikulo po ay 42. Dito po sa aklat ni sa Mateo Kapitulo 24, ang talata po ay 42. Magpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Amen. Amen. Kaya ang tapat hanggang sa wakas ay handa sa biglaang pagbabalik ni Jesus. Kaya sabi po dito sa ating nabasa po mga minam, kaya magbantay kayo. Therefore, keep watch. Hindi lang physical na pagpupuyat yung ating ginagawang paghanda, kundi ito ay spiritual na pagigihanda. Ang ating buhay po mga minamahal ay may pananalangin, pagsunod at kabanalan. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan po mga minamahal, kapag tayo po ay nalalangin palagi, tayong lahat po mga minalaging handa. Amen. Saan po tayo lubos na kakapanalangin? Sa ating tahanan, sa ating trabaho, sa malugar, nakapanalangin po tayo. Ngunit dito, sa bahay-sambahan ng ating dearest Jesus, lubos po tayong nakakapanalangin sa Kanya. Everybody shall praise the Lord. Pagsunod, kapag lagi kang sumusunod sa kalooban ng Diyos, walang taong may makakita sa iyo. Wala, laging sumusunod sa banal na kalooban ng Diyos. Sabi pa po dito, may kabanalan sa isip. Hindi ka nag-iisip ng negatibong bagay sa kapwa mo. Kabanalan sa salita, hindi ka nagsasalita ng masama laban sa kapwa mo.
Sa gawa, hindi ka gumagawa ng mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, kabanalan sa lahat ng uri ng pamumuhay sa kasuutan. Hindi po pwedeng maging kabanalan ka sa pagdalo. Pag uwi mo, wala kang kabanalan. Hindi po ganoon. Kapag sinabing kabanalan sa lahat ng uri ng pamumuhay, namumuhay ka ng kaaya-aya sa harapan ng Diyos saan ka man dako naroroon. Palakpakan po natin ang ating pinakamahalabay, no? Amen! Kaya sabi pa rito, sapagat hindi ninyo alam, because you do not know. Walang sino mang nakakaalam kung kailan paririto ang tagapagligtas. Kaya kung may mga taong darating sa ganitong oras, sa ganitong araw, sa ganitong taon, huwag po tayong maniwala sapagat walang nakakaalam. Sabi po rito, mga anghel sa kalangitan, hindi po nila alam kung kailan paririto ang tagapagligtas. Lahat ng mga tao dito sa mundo, walang sino mang nakakaalam. Ngunit may palatandaan kung malapit na matagal pa. Ang mga nangyari kaganapan sa iba't ibang dako ng iba't ibang panig ng mundo ngayon, palatandaan na malapit na ang pagparino ng tagapagligtas. Everybody shall praise the Lord. Amen. Kaya sabi pa po rito, maging handa po tayo sa lahat ng oras. Kung anong araw darating inyong Panginoon, on what day your Lord will come. Kaya ang babala ay para sa mga mananampalataya. Siya ang Panginoon, hindi lang tagapagligtas. Ang tanong, kung siya'y darating ngayon, handa ba tayo? Lahat po magsabing amen. Kaya sabi ng Mateo 24 verse 42, ito ay paalala na huwag maging kampante. Ibig sabihin po mga minamahal, hindi ka nagpaisi-isi sa paglilingkod mo. Kundi dapat buong pusong paglilingkod sa Diyos, buong pusong pagsunod sa banal na kalooban ng Diyos. Ialam mo lang malapit na, wala kang ginagawang paghanda sa muling pagparito ng Diyos, lugi ka. Yung iba, imbis na magpakainit, hindi na dumalo. Tumalikod na, nagbalik na sa kasalanan. Kaya sabi ng ating mga magulang sa Panginoon, tayong lahat na tinubos ng Diyos, tayong lahat na kilala sa buong katotohanan, nakakilala sa buong katotohanan. Kung hindi ka magpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos, tatalikod ka, ipasuri mo ang iyong kaisipan sa dalubhasa manggagamot, baka mayroon diferensya na. Amen! Sabi ng ating mga magulang sa Panginoon. Kaya po mga minamahal, kapag ganito po nakikita po natin yung mga palatandaan, sabi ng Biblia, dapat maging alisto po tayo. Amen! Inihahanda po natin ating sarili sa pagharap sa ating pinakamahalapin, sa pagsalubong sa ating Dear Jesus. Amen! Kapag tumunog ang trompeta, lahat nakahanda lamang, sila po ang sasaalapap. Sa madaling sabi, hindi nakahanda, maiwan sila. Amen. Kapag naiwan ang Kristiyano sa rapture, yan po ba kami ng grabing sakripisyo, pagtitiis ang kanilang titiisin. Mayroon talaga maiwan na Kristiyano. Ngunit lagi po natin sinasabi sa lahat ng mga mananampalataya, wag na po natin nasain na maiwan sa rapture, kundi makasama sa rapture. Everybody shall praise the Lord. Kaya gusto po natin makasama sa rapture, lagi po tayong manambahan. Ilang beses? 3 beses, sabi ng ating malapastor. Dahil kung isang beses lamang na pagdalo, medyo alanganin. Amen? Siyempre, po mga alanganin. Kaya sabi ng ating malapastor, ayaw niya na ang Kristiyano maiwan pa sa rapture. Kaya sabi ng ating malapastor, dumalo po kayo ng 3 beses sa loob ng 1 linggo para tiyak ang kaligtasan. Palagpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Amen? Huwag maging kampante, huwag ipagpaliban ang pagsisisi, ngayon ka na magsisisi sa iyong pong pagkukulang. Huwag po natin gayahin ang mga taga-sanglibutan. Nasa huli ang pagsisisi. Sa huli sila magsisi. Kaya dahil huli na tumunog ng trumpeta, kahit anong pagsisisi nila sa kanilang kasalanan, wala na. Amen? Wala na. Kaya ngayon pa lamang pagsisihan na po natin ang ating makasalanan para pagtunog ng trumpeta, pagdagit ang mga banal, tayong lahat ay sasaalapaap at sa Panginoon magpakailanman. Palagpakan po natin ang ating Dear Jesus, magbantay sa panalangin. Magbantay sa pamumuhay, iwasan ang kasalanan. Magbantay sa pananampalatay, manatiling tapat hanggang sa wakas. Kaya ang hindi naghihintay
ay nabibigla, ngunit ang nagbabantay ay handa. Sa loob natin, ang hindi naghihintay ay nabibigla. Di po ba kapag may hindi mo alam, nasa tahanan ka, biglang dumating yung kamag-anak mo, kapatid mo, magulang mo, di ba, hindi ka naghihintay, sa pagkakita mo sa kanya, nasa pintuan ng pagkatok, nabigla ka. Ngunit ang sabi po rito, ang nagbabantay ay handa. Ibig sabihin, binabantayan po natin ang ating mga sarili sa paglilingkod sa Diyos. Kung tayo po ay nasa pananampalataya, kung ating pananampalataya po mga minamahal ay 100%, kung tayo po ay sumusunod sa katwiran ng kalooban ni Diyos, isang tiyak na bagay, handang-handa ka na kunin ng ating pinakamahal na dalhin niya sa kanyang kaharian para magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Kaya ang pagbabalik ni Kristo ay tiyak. Ngunit ang oras ay hindi tiyak, kaya magbantay tayo araw-araw. Kapag sinabi nagbabantay, ipinamumuhay mo ayon ang banal na kalooban ng ating dear Jesus. Mamuhay araw-araw na parang darating na si Kristo anumang oras. Isang ilustrasyon na angkop sa ating tinatalakay sa umagang ito. Ang buhay Kristiyano ay parang marathon. Alam po ninyo marathon? Yung pagsali sa pagtakbo. Hindi mabilis ang pagtakbo o biglang pagtakbo. Marami nagsisimula na masigla. Ngunit may humihina at sumusuko. Kaya ang tunay na panalo ay hindi tumitigil hanggang sa dulo. Everybody shall praise the Lord. Kaya sa huling araw na ito, sa patuloy po natin paglilingkod sa Diyos, patuloy po tayong manalangin, idalangin sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Hingin po natin sa Kanya na bigyan po tayo ng lakas na manatiling tapat hanggang sa dulo. Hanggang tayo kahit na dumadanas po tayo ng pagsubok, patuloy po tayo hingin po sa ating pinakamahal na Panginoon na manatili po tayong tapat. Turuan tayong magtiis, magtiwala, magpatuloy hanggang sa huli. Kaya ang kaligtasan ay hindi lamang sa pagsisimula ng pananampalataya, kundi sa pagpapatuloy, kundi sa patuloy na pagtitiis, katapatan at pananatili kay Kristo hanggang sa wakas, purihin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Papurihan po natin ang ating Dear Jesus sa pamagitan ng awitin nito, ang panalangin. Purihin po ang ating Dear Jesus. Hallelujah. Unawain po natin ang mensahe ng awitin nito. Hallelujah. Di ba't ang langit ay para sa mga banal? Sa katulad ko na naghahangad, nagsusumikap, nagtitiis upang makarating ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling at ang pasanin ay iyong pawid at ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Tanging si Jesus, mga minamahal, kung tayo may mga baguhan na narito sa umagang ito, lumapit pa kayo sa harapan, tanggapin mo rin formal ang ating Dear Jesus bilang hari, tagapagligtas, bilang Panginoon ng iyong buhay. Maging sa lahat ang ating po mga kababayan po natin sa mga tahanan na sumusubaybay sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Huwag kayong makontento na nasa bahay lamang kung magkaroon kayo ng pagnanasa. Dumalo sa mga gawain ito upang makasigurado tayong lahat sa ating mga kaligtasan. Hallelujah! Ayong pawin at ang pag-ibig mo, Jesus,
ay nasa langit na. Anong ligaya ang madarama? Do'y walang iyakan. Anong saya ang makapiling ka? Ang panalangin ay pagpalangin na makarating sa iyong piling. Hallelujah! At pagpasanin ay iyong pawin. At ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Ang panalangin, malabay na. Tulungan mo kami na makasunod mo kami sa iyong banal mga kalooban. Na manatiling kaming tapat na sumusunod sa iyo. Kahit may konting kahirapan, pagsubok sa buhay, malabay na tulungan mo kami na maging matatag at umalima sa iyong banal mga utos. Hallelujah! Jesus ay sa akin. Ang panalangin ay pagpalangin na makarating sa iyong piling. At ang pasanin ay iyong pawin. At ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. At ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa amin. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mga minamahal, bago po tayo manalangin sa ating pong mga pangangailangan, sa lahat ng mga baguhan na nakarating sa umagang ito, nakarating sa banal na gawain ng Diyos, lubos po kayong pinagpala, sapagkat ang gawain nito ay gawain ng ating Diyos Jesus mismo. Sabi ng Juan 15:16, ang Diyos ang pumili sa inyo para maglingkod sa Kanya. Ang Diyos ang pumili sa inyo para makilala po ninyo siya na siya po ay totoo. Kaya ang Diyos na ipakilala po namin sa inyo, ipakikilala po namin sa inyo, siya ang Diyos na lumikha ng ating buhay. Siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ang Panginoon ng Panginoon, Hari ng mga hari. Kaya sa lahat ng ating puminamal na kababayan na umaantabay sa gawain nito, sumuri rin po kayo pumakamina sa inyong panalangin na pagtanggap. May 4 na reglamento ng kaligtasan inyo pong isasagawa para kayo pong mapabilang sa kanyang tunay na mga anak tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Number 1, pananampalataya. Sabi ng Roma 10:17, ang paniniwala ng gagaling sa pagkikinig sa salita ni Kristo. Mula kanina, napakinggan po ninyo salita ng Diyos, lumapit ko sa unahan, yan po ay pananampalataya yan mula sa Diyos. Number 2, pagsisisi. Bakit kailangan tayo magsisi? Sapagkat nasulat, walang matuwid, wala kahit isa. Roma 3:10. Roma 3:23, at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Anong pong pagsisisi? Maka-Diyos na pagsisisi, matapos mong tanggapin ng Diyos bilang sariling tagapagligtas, tatalikuran mo na, iiwanan mo na ang buhay makasalanan. Sapagkat ang sabi ng Biblia, Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan na dapot, ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kanino? Kay Kristo Jesus na Panginoon po natin. Number 3, na isasagawa po ninyo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Gawa 2:38, magagsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo isa sa inyo sa pangalan ni Jesus sa ikapagpapatawad ng inyong kasalanan at tatanggapin niyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya huwag kayong uuwi na hindi kayo mabautismo sapagkat ang sabi na banal na kasulatan, now is the day of salvation. Amen. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Huwag po niyo ipagpaliban sapagkat hindi po natin hawak ang ating buhay. Kung bukas makalawa, malakas po tayo. Kung bukas makalawa, wala tayong sakit. Hindi po natin hawak ang ating buhay, kaya kinakailangan ngayong gabing ito o ng umagang ito, tanggapin po natin ang Diyos. At magpabautismo po tayo sa tubig sa pangalan ni Jesus. At pang-4, bautismo sa Espiritu Santo, Diyos na po ang magsasagawa po niyan. Nasulat Roma 8:9,
Ang sino walang espiritu ni Kristo, ang sino walang espiritu ng Diyos siya, hindi sa Kanya. Roma 8:14, ang pinapatubay ng balang Espiritu Santo ng Diyos, sila lamang ang mga tunay na anak ng Diyos. Kaya, matapos kayong mabautisman sa tubig sa pangalan ni Jesus, patuloy po kayong dumalo ng dumalo hanggang matanggap po ninyo ang balang Espiritu Santo ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Yan po ang patunay na kayo po ay tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Ngayon sa oras na ito, itaas po ninyo po yung dalawang kamay. Sumunod po kayo sa aking pong sasambidlain ng panalangin at pagtanggap sa ating Dear Jesus. Maging sa lahat ng ating po mga sumusubaybay sa gawain nito, nasa kanila po mga tahanan, sa kayo naroon, itaas po rin nyo ang mga kamay. Sumunod po kayo sa aking pong sasambidlain ng panalangin at pagtanggap sa ating Dear Jesus. Sabihin po ninyo, Opo, dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus, narito po ako, isang taong makasalanan, nagpapakumbaba, nagsisisi po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Patawarin po ninyo ako. Tinatanggap kita bilang Panginoon, Diyos at Hari ng aking buhay. 10 ng aking pamilya, iligtas mo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, sabihin po ninyo, Amen. Amen. Ating po ipanalangin ang ating po mga maging kapatid sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus. O po dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng po aming pinakamahal na Panginoong Jesus. Sa unat dalangin ay po minamahal at iginagalan ay po malapastor. Narito po ang mga kaluluwa na tumanggap sa ipong banal mong pangalan sa umagang ito. Maging sa lahat ng mga kababayan po na umaantabay sa gawain na tumanggap sa ipong banal mong pangalan. Kung paano mo kayo pinagpala, ganun din po sa kanila. Tulungan mo sila na magbago. Tulungan mo sila na maglingkod. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa isip, sa gawa, at katotohanan, tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Isulat mo pong malinaw ang kanilang mga pangalan diyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. 10 ng kanilang pong pamilya, iligtas mo. So, nadalima pastor, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoon sa lahat ng mga tumanggap sa umagang ito. Makabalik na po kayo sa inyong inuupuan. Amen. Hallelujah. Mamaya magpabutis mo kayo sa tubig sa pangalan ng ating Dear Jesus para lubos pong tanggapin po ninyo ang pagpapala mula sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At tayo na po mga minamahal, patuloy na po tayo. Tayong lahat ay sama-sama na po tayong manalangin. Pagkatapos na tayo may makapanalangin, dadago po tayo sa ating mass healing. Kung tayo may taglay na karamdaman, kana kami sa ating ulo, kaliwang kami sa parte ng ating katawan. Kung tayo po ay may mabigat na problema, mga suliranin sa buhay, 2 kamay nakataas, sawayin po natin yan sa makapangyarihan pangalan ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Tayo po lahat ay sama-sama manalangin sa oras na ito. Opo, dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo po pinakamahal na Panginoong Jesus. Kami tao sa puso nagpupuri, nagpapasalamat, mulang ikay ay makilala, mahal na Panginoon. Dumanas man kami ng konting kahirapan, pag-uusig, mga problema na nanatili kami hanggang sa mga oras na ito dahil pinaghawakan mo kami, tinuruan mo kami papaano magtiis, mahal na Panginoon, sapagkat kalakip ang gantimpala ay pagkakaloob sa mga Kristiyano, sa mga anak mo na patuloy na nagtitiis, mahal na Panginoon. Alam po namin kayo magtatagumpay sapagkat kasama ka namin at narito po kami ngayon, nagkakaisa, humingi po kami ng tawad sa lahat mga nagawang pagkukunan, pagkakasala, patawarin mo po kami sa pagkakaisa po na yung panalangin. Almeda Children and Family ng aking po beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, sa kanila po mga minamahal na anak, mga apo, mga labans at mga mandugang, ingatan mo sila at gabayan at pagpalain lahat ng mga kapatiran po namin, O Diyos. Ano man po ang kanilang po mga kahilingan, abuti mo na mapagpala mo kamay sa lahat may mga problema, lutasin mo may taglay na karamdaman, pagalingin mo sa mananghirat ng lupaypay, palakasin mo sa mga umarap, sa mga pagsubok, bigyan mo sila ng matatag ng pananampalataya upang kanilang mapagtagumpayan. Mga unsaved loved ones po namin, iligtas mo rin sila, dagdagan ang bilang mananampalataya sa lugar na ito. Bagay sa lahat ng mga babaeng po namin na naghahanap ng katotohanan, delhin mo sila sa gawain na ito, pagpalain mo kami lahat, bigyan mo pa ng kapayapaan ang ibang bansa, mag iba't ibang dako, mahal na Panginoon, upang patuloy pa yung mga
pangaral pong mabuting balita at marami mga kaluluwa ang maligtas magmana ng buhay na walang hanggan. Pagpalain mo kami lahat. Sa unang tala mga pastor, victory in Jesus' name. Lahat po magsabing amen. Amen. Praise the Lord. At sa ipong makapangyarihan pangalan, aming pong sinasaway lahat ang uri ng masakit at karamdaman sa aming po minamahal ng mga kapatiran. Magmula ulong at talampakan, TBS, madiabetes, pagkaparalitiko, panghihina, panglulupaypay, magawa ng kaaway, hadlang sa pagpapala. I command you guys out in the name of the Lord Jesus. Complete healing, be strong, be blessed. Abound and blessing in the name of Jesus. Blessings began in the name of the Lord Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Mga minamahal, bilang pagtatagumpay na ating po mga kailingan ay nasa atin na tayong lahat ay tumayo. Pasalamatan po natin ating Diyos Jesus. Lulukso po tayo ng 3 beses sabay sigaw ng Hallelujah, praise the Lord. Sabi na bala na kasulatan, magsilukso kayo sa tuwa, sabagat malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Tayo po lulukso, sabay sigaw ng Hallelujah, praise the Lord. Jump 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palagpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoong Jesus. At dito po nagtatapos ang pag-aaral ng kanyang banal na salita. Pagpalain po tayong lahat ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus. At tayo po magpapatuloy na. Akin na po yung binibigyan ng pagkakataon sa ating beloved co-preacher, Randy Ikban. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Puri po ating pinamahal pa Jesus. God bless you po sa ating blood preacher, sa pinapalang salita nating dakilang Diyos na ating narinig sa umagang to. Praise the Lord. Manimahal, ay bago tayo dumako po sa ating mga regular na announcement, tapi kukuha po muna ng special offering, manimahal, para sa patuloy po ng paggawa po nating baysambahan dito po sa lugar ng Pampanga. Praise the Lord. Kaya manimahal, tapi magkaisang magkaloob. Praise the Lord, para po sa gawain natin dakilang Diyos. Praise the Lord. Kaya manimahal, yung ating baysambahan ay naumpisahan na po. Amen. Lahat ay magsabing praise the Lord. Kaya manimahal, tayo ay magbigay sa ating dakilang Diyos. At manimahal, ihanda po natin ang pagkakaloob para po sa ating balgawain, ating pinamahal pa Jesus. At ito po ipapanalangin nating beloved brother Richard. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved preacher, Randy Ikban. Sama-sama tayo malalangin, maminamahal. Hallelujah. Opo, muli dakilat mapagpala po namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, yung pinakamamala pa Jesus. Mahal na Panginoon, maraming salamat po sa dakong ito ng aming pabigay ng aming mga special offering para sa iyong bahay sambahan. Mahal Panginoon, aming dinadalangin sa iyo sa lahat ng matatapat mo pong anak na patuloy na nakikibalikat sa iyong gawain. Mahal Panginoon, basbasan mo pagpalain na ibalik mo po ng siksik-liglig at umaapaw. At gayon din po naman sa aming mga minamahal na kapatid na gusto magkaloob subalit sa kawalan, bigyan mo sila ng pagkakitaan na buhay pa sa susunod na pagkakataon sila rin po yung makabahagi, makapagbigay at sama-sama mo kaming pagpalain, Mahal Panginoon. At sa panapalain po namin ang magulang sa iyo, ito po aming sama panalangin sa matamis at mapangyarihan pangalan mo, pinamamahal pa Jesus. Amen and amen. Salamat po sa pagpapala mo sa kami ang laging nagtatanggap.
Amen. Praise the Lord. Puri po ating pinamahal pa Jesus. God bless you po, manimahal, sa iyong pinagkaloob para po sa balgawain nating dakilang Diyos. Praise the Lord. Manimahal, ay yung ating kinuha ngayon ay special offering. Ito po ay gagamitin natin sa bahay-sambahan nating pinamahal pa Jesus. At ngayon, manimahal, ay muli tayong kukuha. Amen. Yung ating kukunin ngayon, manimahal, ito po gagamitin natin o pambayad po natin, manimahal, sa mga van na arkilahin natin patungo, manimahal, sa Dakong Manila this coming February 15. Praise the Lord. Church anniversary po nating pinaka-main church po natin dyan sa May Manila. Praise the Lord. Kaya manimahal, ay muli tayo kukuha nating special offering. Praise the Lord. Manimahal, tayo ay patuloy na magbigay sa ating dakilang Diyos upang sa ganun manimahal ay patuloy po dadaloy ang pagpapala nating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin. Praise the Lord. Manimahal, ihanda po nating pagkakaloob. Manimahal, para po sa pambayad po natin, manimahal, sa mga van na arkilahin natin this coming February 15. Praise the Lord. Manimahal, tayo ay dumalangin sa ating pinamahal pa Jesus. O dakilang magpapalang mga Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, aming pinakamahal pa Jesus. Mahal Panginoon, sa unat panalangin na aming minamahal, ginagalang Banghelista, Wildy sa Adalmeda, narito po, Diyos, ay mga minamahal na anak na walang sawa, nagbibigay, nagtatapat para sa ibalgawain, mahal pa Jesus. Kaya mahal pa Jesus, dalangin namin, mahal Panginoon, na ibalik mo na makalibong beses ang bawat pagkakalob nila sa ibalgawain, mahal pa Jesus. Pagpalay mo, mahal Panginoon, bawat kapatiran namin na walang sawa, nagbibigay, mahal Panginoon, hallelujah. Pagpalay mo sila mula material, pinansyal, physical, higit sa lahat, sa pagpapaling spiritual na nagmumula sa iyo, mahal Panginoon Jesus. Ito pa aming sa panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Sa Diyos, sa kapwa, sa salita ng anak, kailangan natin sundin, ipagpatuloy natin, magbigay upang pagpalain. Tayo'y magbigay at upang pagpalain, ating sundin ang nagutos sa'tin. Ikaw po at handog ating ibigay, sapagkat sa pagbibigay mayroong buhay. Sa pagbibigay kaluluwa'y maliligtas, kaya tayo'y magpatuloy magbigay. Ang bawat libo, milyon mong ialay, mundong makasalanan ko'y yakay. Tayo'y magbigay at upang pagpalain, ating sundin ang nautos sa'tin. Ikaw po at handog ating ibigay, sapagkat sa pagbibigay mayroong buhay. Sapagkat sa pagbibigay mayroong buhay. Sapagkat sa pagbibigay mayroong buhay. Amen. Praise the Lord. Purihin po ating dakilang Diyos. God bless you po kami mahal sa iyong walang sawang pagbibigay, pagtatapat para po sa balgawain nating pinakamahal pa Jesus at pagpalaay po tayo lahat nating dakilang Diyos na higit pa po sa ating inaasahan. Praise the Lord. At manimahal, tayo darako na sa ating announcement. At sa araw ng bukas, linggo po manimahal, ay patuloy po ating balgawain sa lugar na ito. Tayo magsisimula po ng alas 9 ng umaga at matatapos po tayo ng alas 3 ng hapon. Praise the Lord. Ganon din sa darating na Wednesday, midweek service po natin na patuloy po ating pananambahan sa lugar na ito. Tayo magsisimula po ng alas 3 ng hapon at matatapos po tayo ng alas 7 ng gabi. Ganon din manimahal sa overnight prayer ay patuloy po ating pagsamba
pagpupuri sa ating dakilang Diyos sa lugar na ito. Manimahal, tayo ay magsisimula po ng alas 7 ng gabi at matatapos po tayo sa ganitong oras. Praise the Lord. At manimahal, para sa ating minamahal na uuwi, ay tatawid dyan sa may highway manimahal, ay mag-ingat po tayo sa ating pagtawid. Bago tayo tumawid manimahal, ay hintayin po natin yung senyas nating beloved Marshall. Praise the Lord. Sapagkat madilim pa po at mabibilis po manimahal yung mga sasakyan dyan, lalo na po yung mga malalaking truck. Praise the Lord. Kaya manimahal, ingat po tayo sa ating pagtawid. Ganon din sa ating mga minamahal na kapatiran na magdadrive ay mag-ingat din po tayo sa ating pagmamaneho. Praise the Lord. Manimahal, meron tayong Alliance Counseling at right after po nating pananambahan. Praise the Lord. At kung wala pa ibang idarag announcement, tayo pa sama-sama ng tumayo at magpasalamat sa ating pinakamahal pensus na sa umagang tumanimahal, lahat po tayo ay pinagpala nating pinakamahal pensus. Praise the Lord. Manimahal, narito po ang manalangin sa ating closing prayer, ating beloved retired Colonel Ricardo Capalad. Praise the Lord. Amen. God bless you po, beloved preacher. Opo, dakilang Diyos, mapagpalang masalangit, sa matamis at makapangyarihan pangalan ng Jesus. Sunod panalangin ng Malapastor Banglista Wilde Estrada Almeida. Narito po kami malapangin ng tao sa pusong nagpapasalamat sa iyo sa paglangis mo sa watyugto ng banal na gawain mula sa pag-MC, pag-aawitan ng joyful at solemn songs. Sa mga kapatid namin patuloy na naghahayag sa iyo ng mga buhay na patutuo at pag-aalay ng papuring awit. Hallelujah. Sa pangalan ng Jesus, maraming salamat po. Hallelujah. Sa pag-aawitan ng aming beloved choir, children's choir, youth and singles choir. Sa pag-aawitan ng Jesus Finest Generation Choir. Salamat po, mahal na Panginoon, na sa tuwi na ikay aming nadarama at nasa aming kang kalagitnaan. Hallelujah. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa mga kapatid namin patuloy na nagtatapat sa iyo na ikapo at handog. Nagbibigay sa iyo ng special offering sa church construction. At sa mga nagbigay ng mga pangpasahe sa pagluwas po sa Marikina Sports Center. Sa pagdaos ng aming ika-51 anibersaryo. Hallelujah. Sa pangalan ng Jesus, maraming salamat po at lalo tigit sa Ebanghelyo ng Kaligtasan naming natutunan ngayong madaling araw. Sa Pansus, maraming salamat po, mahal na Panginoon, kung paano mo kami dinako sa lugar na ito. Hallelujah! May kapayapaan, pag-ibig at pag-iingat. Ganon din po sa aming pag-uwi. Hallelujah! Hinihiling po namin sa iyo ito sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Puri po ating dakilang Diyos. God bless you po, manimahal. We love you in the Lord, but our dearest Jesus loves you more and more abundantly. Praise the Lord. Tayo magkamayan.